Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang paglalakbay na susubok sa lahat ng inyong paniniwala tungkol sa pamilya at pag-ibig? Sabi nila, ang isang tahanan ay binubuo ng pagmamahal. Ngunit paano kung ang tahanan ay isa na lamang malamig na gusali at ang pagmamahal ay napalitan na ng pighati? Minsan, ang tanging makapaghihilom sa isang sirang pamilya ay hindi kadugo, kundi isang estranghero na may dalang liwanag sa kanyang mga mata at tapang sa kanyang puso. Samahan ninyo kaming buksan ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Ang Tala sa Villa Amihan. Ang tunog ng nabasag na florera ang sumalubong kay Amihan del Rosario pagpasok niya sa malawak na pinto ng kanyang mansyon. Ngunit hindi na siya nagulat. Sa nagdaang 6 na buwan, ang tunog ng pagkawasak ay naging musika na sa loob ng Villa Amihan. Sa gitna ng grandiosong sala, sa ibabaw ng mamahaling Persian carpet na ngayon ay may bahid na ng kulay ubeng pintura. Nakatayo ang ika-9 na yaya, nanginginig sa takot at galit. Umiiyak ito habang pinupunasan ng kanyang muka na napuno rin ng pintura. Sa paanan niya, nagkalat ang mga bubog ng florerang minana pa ni Amihan sa kanyang ina. Mga demonyo ang mga anak ninyo, Sir Amihan, mga demonyo, sigaw ng babae, tila wala na sa sarili. Mula sa itaas ng malaking hagdanan, tahimik na nakamasid ang kambal niyang anak. Si Lakas, na palaging may mapanghamong tingin, ay nakahalukip-kip habang may munting na baranggesnisi sa kanyang mga labi. Sa tabi niya, si Diwa, ang mas tahimik sa dalawa, ay walang emosyong nakatingin sa lahat, ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng isang kalungkutang hindi kayang abutin ni Numan. Sila ang dahilan ng lahat ng ito. Ang dalawang prinsipe ng Villa Amihan na naging hari ng kaguluhan. Walang sinabi si Amihan. Isang pagod na buntong hininga lamang ang kumawala sa kanya. Kinuha niya ang kanyang checkbook, pumirma ng halagang doble sa sahod ng yaya at iniabot ito. Para sa abala, malamig niyang sabi, walang bahid ng paumanhin, tanging pagod na pagtanggap sa katotohanan. Iyon na ang hudyat. Kinuha ng babae ang tseke at nagmamadaling umalis. Bit-bit ang kanyang mga gamit habang isinusumpa ang araw na tumapak siya sa bahay na iyon. Nang mawala na ang yaya, saka pa lamang hinarap ni Amihan ang kanyang mga anak. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Pumunta kayo sa kwarto ninyo. Iyon lang ang kanyang utos. Walang sigaw, walang galit. Tanging isang nakakabinging katahimikan na mas masakit pa sa anumang palo. Nakita niya ang paglaho ng ngisi sa mukha ni Lakas. Napalitan ng pamilyar na pagkasuklam. Sumunod ang dalawa ng walang imik. Naiwan si Amihan sa gitna ng sala, napapaligiran ng karangyaan at kaguluhan. Siya si Amihan del Rosario, ang CEO ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Kaya niyang kontrolin ang libu-libong empleyado at milyon-milyong piso. Ngunit hindi niya kayang kontrolin ang dalawang batang lalaki na sarili niyang dugo at laman. Isang kabiguan. Iyon ang nararamdaman niya. Isang malaking kabiguan. Kinabukasan, isang bagong aplikante ang nakaupo sa harap ng kanyang mesa sa home office, ang ika-10. Ang pangalan niya ay Tala Reyes. Simple lang ang kanyang anyo. Nakasuot ng puting blusa at itim na pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Payat siya at mukhang mas bata sa edad na nakasulat sa kanyang resume. Walang espesyal sa kanya, maliban sa kanyang mga mata. Sa kabila ng pagiging kalmado, may lalim at bigat ang mga titig nito na para bang nakakita na ng mga bagay na hindi dapat makita ng isang tulad niya. Alam mo ba kung anong trabaho ang pinapasok mo, Miss Reyes? Tanong ni Amihan. Ang boses niya ay purong negosyo. Siyam na ang sumuko. Ang pinakamatagal ay tumagal ng 3 linggo. Ang pinakahuli,
Wala pang 24 na oras. Tumango si Tala, hindi natinag. Nababasa ko po sa mga balita, sir. Hindi ito simpleng pag-aalaga ng bata. Pagpapatuloy ni Amihan na para bang sinusubukan niyang takutin ito para umalis na lang. Ang mga anak ko ay komplikado. Kailangan nila ng isang taong hindi lang magbabantay, kundi makakatagal. Hindi nagsalita si Tala. Hinintay lang niya itong matapos. Ang sahod ay mataas. May sarili kang kwarto, sasakyan, at lahat ng benepisyong maiisip mo. Sabi ni Amihan, inilabas ang kanyang huling alas. Pera. Ito ang palaging gumagana. Ngunit umiling si Tala ng bahagya. May isa lang po akong kondisyon, sir. Napataas ang kilay ni Amihan. Isang kondisyon? Mula sa isang aplikante? Ano iyon? Hindi po pera o material na bagay ang kailangan ko. Mahinahon niyang sabi at sa unang pagkakataon, tinitigan niya si Amihan ng diretso sa mga mata. Respeto po. Ang kailangan ko ay ang respeto ninyo at ang pahintulot na ituro sa mga anak ninyo kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon. Natigilan si Amihan. Sa lahat ng mga babaeng dumaan sa bahay na ito, ngayon lang siya nakarinig ng ganoong hiling. Hindi mas mataas na sahod, hindi mas maraming araw ng pahinga. Respeto. Sa isang iglap, nakita niya sa babaeng ito ang isang bagay na iba. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Desperado na siya. Itataya niya ang lahat. Sige, sabi ni Amihan. Tanggap ka na. Maaari ka nang magsimula ngayon. Dinala ni Amihan si Tala sa playroom. Ang sentro ng imperyo yun ng kanyang mga anak. Pagbukas ng pinto, isang eksenang tila dinaanan ng bagyo ang tumambad sa kanila. Mga laruan na nagkalat, mga libro na may punit-punit na pahina, at mga mantsa ng kung ano-anong pagkain sa dingding. At nandoon sila. Si Lakas at Diwa, nakaupo sa sahig, nakatingin sa bagong dating na may parehong ekspresyon. Siya ang susunod na biktima. Lakas, Diwa, sabi ni Amihan. Sabi ni, ito si Tala. Ang bago ninyong... Nag-atubili siya sa salitang yaya. Kasama sa bahay. Ngumisi si Lakas. Tumayo ito, kinuha ang isang maliit na bolang guma at walang pasabing ibinato ito ng malakas. Diretso sa mukha ni Tala. Mabilis pa sa isang kisap mata, sa halip na umilag o sumigaw, itinaas ni Tala ang kanyang kamay at sinalo ang bola ng buong buo. Isang malakas na thud ang narinig. Hindi man lang siya kumurap. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay, hawak pa rin ang bola, at tumingin ng diretso sa gulat ng mga mata ni Lakas. Sa susunod, sabi ni Tala, ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Ibigay mo ng maayos. Pati si Amihan ay hindi makapaniwala sa nakita. Walang takot, walang galit. Tanging tahimik at matatag na awtoridad. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niyang natigilan ang kanyang mga anak. Nagpaalam si Amihan para bumalik sa trabaho, ngunit sa buong araw, hindi mawala sa isip niya ang eksenang iyon. May kaunting pag-asa na sumibol sa kanyang pagod na puso. Gabi. Malalim na ang gabi at nasa kanyang opisina pa rin si Amihan. Tinatapos ang mga papeles. Ang buong bahay ay tahimik. Masyadong tahimik. Kinutuban siya. Bigla, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Isang sigaw na nagmula sa kwarto ng kambal. Hindi iyon sigaw ni Tala. Sigaw yon ng isa sa kanyang mga anak. Parang kidlat na napatayo si Amihan. Tumakbo siya palabas ng opisina, paakyat sa hagdanan. Ang puso niya ay kumakarera sa takot at galit. Ano na naman ang nangyari? Sinaktan ba niya ang mga bata? Ito na ba yon? Binuksan niya ng malakas ang pinto. Ang kanyang hininga ay halos mapatid sa kanyang nakita. Ang sahig ay puno ng mga wasak na laruan, mga robot na putol ang braso, mga kotseng wala ng gulong. Sa gitna ng lahat ng yon, nakaupo si Tala sa sahig,
kalmado at hindi gumagalaw. Sa harap niya, sina Lakas at Diwa ay parehong humahagulgol. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa sa luha. Hindi ito mga peking iyak para makakuha ng atensyon. Ito ay tunay na iyak ng mga batang nasasaktan. Ang paningin ni Amihan ay nagdilim. Ang nakita lang niya ay ang kanyang umiiyak na mga anak at ang babaeng estranghero sa gitna nito. Lahat ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay naglaho, napalitan ng mabangis na galit ng isang ama. Humarap siya kay Tala, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Anong ginawa mo sa mga anak ko?" Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nakatayo si Amihan del Rosario sa may pintuan. Ang kanyang anyo ay tila isang nagbabantang anino sa gitna ng liwanag. Ang tanong niya ay umalingaw-ngaw sa hangin, puno ng galit at akusasyon. "Anong ginawa mo sa mga anak ko?" Hindi gumalaw si Tala. Tumingala siya para salubungin ang nag-aapoy na mga mata ni Amihan. Ang kanyang puso ay panatag sa kabila ng unos. Sa kanyang paligid, ang mga wasak na laruan ay parang mga sundalong natalo sa isang digmaan. At ang pag-iyak ng kambal, ang tanging malungkot na musika. Hinintay niyang humupa nang bahagya ang unang bugso ng galit ng ama. Nang ang paghinga nito ay medyo kumalma na, saka siya nagsalita. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit sapat na para marinig sa buong silid. "Wala po akong ginawa sa kanila, sir," sabi niya. "Hindi ko po sila sinaktan." Kung gayon, bakit sila umiiyak na parang katapusan na ng mundo? Giit ni Amihan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Umiiyak po sila, paliwanag ni Tala. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, sila po ang inutusan kong magligpit ng sarili nilang kalat. Itinuro niya ang mga nagkalat na laruan. Sila po ang sumira. Kaya nararapat lang na sila rin po ang mag-ayos. Iyon po ang patakaran. Natigilan si Amihan. Ang lahat ng galit na handa niyang ibuhos ay biglang nawalan ng pupuntahan. Tiningnan niya ang mga anak niya, na ngayon ay sumisinghot na lamang, at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Tala. Ang lohika sa sinabi nito ay simple, direkta, at hindi matatawaran. Siya mismo, kailanman ay hindi iyon naisip. Ang palagi niyang solusyon ay magbayad ng ibang tao para maglinis, para mag-ayos, para akuin ang responsibilidad. Nakita ni Tala ang pagkalito sa mukha ni Amihan. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kailangan po nila ay hindi takot, Sir Amihan. Ang kailangan nila ay hangganan, mga patakaran, at ang pag-unawa na bawat kilos ay may katumbas na resulta. Walang naisagot si Amihan. Sa isang iglap, para siyang nakaramdam ng hiya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang mga anak. Si Diwa ay agad na yumakap sa kanyang binti, habang si Lakas ay nagpunas ng kanyang mga luha, pilit na ipinapakitang matapang siya. "Totoo ba yon?" tanong ni Amihan sa mga anak. Mas malumanay na ang boses. Tumango lang si Lakas. Bumuntong hininga si Amihan. Ang bigat ng buong mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Tiningnan niya si Tala. "Sige, ituloy mo ang ginagawa mo." Pagkatapos ay binuhat niya si Diwa at inakay si Lakas palabas ng kwarto. Iniwan si Tala sa gitna ng nasirang kaharian ng mga bata. Alam niyang ito ang simula ng isang malaking pagbabago. Kinabukasan, ipinakilala ni Tala ang isang malaking corkboard sa playroom. Tinawag niya itong memory board ng kabutihan. Hindi ito para sa mga premyo, paliwanag niya sa kambal na may pagtatakang nakatingin. Ito ay para maalala natin ang bawat mabuting bagay na ginagawa natin, gaano man kaliit. May dala siyang maliliit na papel na hugis bituin. Sa bawat pagtulong sa kapwa, sa bawat pagiging magalang, sa bawat pagligpit ng laruan nang hindi inuutusan,
Maglalagay tayo ng isang bituin dito. Pinandilatan siya ng mata ni Lakas. Ano namang mapapala namin dyan? Ngumiti si Tala. Isang masayang puso at isang masayang tahanan. Ang unang hapunan nilang magkakasama ay isang pambihirang kaganapan. Dati-rati, si Amihan ay kumakain sa kanyang opisina, habang ang mga bata ay kumakain sa playroom kasama ang kanilang yaya. Ngunit ng gabing iyon, iginiit ni Tala na dapat silang lahat ay nasa hapagkainan. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan. Si Amihan ay abala sa kanyang cellphone, isang pader na inilalagay niya sa pagitan niya at ng kanyang mga anak. Ang kambal naman ay tahimik lang na kumakain. Hindi ito hinayaan ni Tala. Lakas, kamusta ang pag-aaral ninyo ng basketball sa eskwela? Basag niya sa katahimikan. Nagulat si Lakas sa tanong. Okay lang, maikli niyang sagot. Narinig ko mula sa dati ninyong yaya na magaling ka raw mag-dribble. Sabi pa ni Tala. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Lakas. Siyempre, bumaling naman si Tala kay Diwa. Ikaw, Diwa? May bago ka bang aklat na binabasa? Umiling lang si Diwa, ngunit sa unang pagkakataon, nag-angat ito ng tingin mula sa kanyang pagkain. Nagulat si Amihan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang cellphone at pinagmasdan ang eksena. Isang simpleng pag-uusap, ngunit para itong isang himala sa loob ng Villa Amihan. Bigla, bumukas ang pinto ng dining hall at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit. Ang mga alahas nito ay kumikinang. Si Isla Montes, ang nakababatang kapatid ni Amihan. Ami, nandito ka pala. What a surprise, sabi niya. Ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay matalim. Hinalikan niya sa pisngi ang kanyang kapatid bago umupo. Hindi man lang niya pinansin ang mga bata. Ang kanyang atensyon ay agad na napunta kay Tala na nakatayo malapit sa gilid. Sinuri niya si Tala mula ulo hanggang paa na may halatang pagmamaliit sa kanyang tingin. At sino naman ito? Ang bago? Isla. Si Tala Reyes. Pagpapakilala ni Amihan. Tala. Ang kapatid kong si Isla. The 10th one, sabi ni Isla at tumawa ng bahagya. Lumipat siya sa wikang Ingles, isang paraan para iparamdam kay Tala na hindi ito kabilang. So tell me, Miss Reyes, what are your qualifications? I trust you have a comprehensive understanding of child psychology. My nephews are special. Hindi natin nagsitala sa mataray na pagtatanong. Sumagot siya sa mahinahon at magalang na Tagalog. Ang pag-unawa ko po ay galing sa karanasan, Ma'am Aihila, at sa paniniwala na ang bawat bata ay may kabutihan. Lalong napataas ang kilay ni Isla sa sagot nito. Hindi niya inaasahan ang ganitong kapanatagan. Karanasan. Saan ka ba nagtrabaho dati? Sa mga pamilya bang kasing importante ng sa amin? Bago pa makasagot si Tala, sumingit na si Amihan. Bakas ang iritasyon sa kanyang boses. Isla, kumain ka na lang. Tala is perfectly qualified. Isang senyalis iyon para kay Isla. Natalo siya sa pagkakataong yon. Ngumiti siya ng pilit kay Tala. Well then, good luck. You're going to need it. Nang matapos ang hapunan at makaalis na si Isla, naiwan ang tensyon sa hangin. Gabi na. Bago matulog, pumasok si Tala sa kanyang silid. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Hindi sa pisikal na gawain, kundi sa emosyonal na labanan. Ang pamamahala sa dalawang bata ay mahirap na, ngunit ang pakikitungo sa mga matatandang puno ng paghuhusga ay mas nakakapagod pa. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at napabuntong hininga. Kaya niya kaya ito. Habang nag-iisip siya,
May napansin siyang isang bagay sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa sa tabi ng bintana. Isang maliit na bagay na hindi naroon kanina. Lumapit siya. Doon, sa ibabaw ng mesa ay may isang maliit na puting bulaklak. Isang bulaklak damo, uri ng bulaklak na tumutubo lang sa mga gilid ng hardin. Hindi ito maganda tulad ng mga rosas sa florera ni Amihan, ngunit meron itong sariling ganda. Sariwa pa ito. Halatang kapipitas lang. Sino ang maglalagay nito rito? Si Lakas? Imposible. Si Amihan, lalong imposible. At bigla naalala niya. Naalala niya ang isang saglit kaninang hapon sa hardin. Nakita niya si Diwa, ang tahimik na bata, na nakaupo sa damuhan, pinagmamasdan ng isang maliit na puting bulaklak. Isang munting maba ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Kinuha niya ang bulaklak at inilagay sa isang baso ng tubig. Iyon ang unang bituin sa kanyang a memory board ng kabutihan. Isang bituin na hindi nakikita ng lahat, ngunit nararamdaman ng kanyang puso. Isang senyales, isang maliit na sinag ng pag-asa sa madilim na Villa Amihan. Lumipas ang mga araw sa Villa Amihan na may dalang kakaibang kapayapaan. Napansin ni Amihan ang mga maliliit na pagbabago. Ang memory board ni Tala, na noong unay pinagtawanan niya sa kanyang isip, ay unti-unti nang napupuno ng mga maliliit na bituin. Isang bituin para sa pagligpit ni Lakas ng kanyang sapatos. Isang bituin para sa pagtulong ni Diwa sa hardinero. Mga bagay na simple, ngunit para sa pamilya nila, katumbas ito ng isang himala. Ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanya mismo. Dati, ang pag-uwi sa bahay ay parang isang obligasyon na kailangan niyang tapusin. Ngayon, natatagpuan niya ang sarili na tumitingin sa relo, nag-aabang sa oras ng pag-uwi. Hindi na para tumakas sa trabaho, kundi para masilayan ang katahimikang ipinundar ni Tala sa kanyang magulong tahanan. Nagsisimula na siyang umuwi ng mas maaga, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Isang hapon, habang abala siya sa pagpirma ng mga dokumento sa kanyang home office, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakadisplay ang pangalan ng prinsipal ng eskwelahan ng Kambal. Agad na kumunot ang noo ni Amihan. Ang tawag na ito ay pamilyar na sa kanya at palaging may dalang masamang balita. Mr. Del Rosario, bungad ng prinsipal, ang boses ay formal at puno ng pag-aalala. I'm sorry to disturb you, but there's been an incident involving your son, Lakas. Napapikit si Amihan. Isang pamilyar na pagkayamot at pagkapagod ang gumapang sa kanyang sistema. Ano na namang ginawa niya? Malamig niyang tanong. Handa nang marinig ang tungkol sa binasag na bintana o sinuntok na kaklase. He got into a fight during recess. Nasuntok niya ang isa sa mga kaklase niya. The other boy is fine. But this has happened before, Amihan. We need to talk about this. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Amihan. Handa na siyang sabihin ang dati niyang linya. Ako na ang bahala sa lahat ng danyos. I'm sorry for the trouble. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang kanyang bibig, isang katok sa pinto ang narinig niya. Pumasok si Tala. May dalang isang tasa ng kape para sa kanya. Nakita ni Tala ang ekspresyon sa mukha ni Amihan at agad niyang naintindihan. Tumangulang siya ng bahagya na para bang sinasabing alam niya. Nang ibaba ni Amihan ang telepono, nagsalita agad si Tala. Tungkol po ba kay Lakas? Mahinahon niyang tanong. He got into another fight. Sagot ni Amihan. Pinipisil ang sentido niya. Kailangan kong pumunta doon. I have to fix this. Sir, sabi ni Tala, ang kanyang boses ay may kakaibang bigat. Kung papayag po kayo, ako na po ang pupunta. O kung hindi po, pwede po bang sumama ako sa inyo? Ako na po ang kakausap sa kanya. Natigilan si Amihan. Sa lahat ng mga yayang dumaan, lahat sila'y takot na madamay sa gulo ng mga bata. Ngunit si Tala, buong loob na humaharap dito. Tiningnan niya ang determinasyon sa mga mata nito.
Isang bahagi niya ang gustong tumanggi at akuin ang responsibilidad gaya ng dati. Ngunit isang bahagi niya ang gustong malaman kung ano ang kayang gawin ng babaeng ito. Sige, sabi niya, nagulat sa sariling desisyon. Halika, sabay tayong pumunta. Sa loob ng sasakyan, habang nagmamaneho si Amihan, ang katahimikan ay mabigat. Nang sunduin nila si Lakas sa principal's office, ang mukha ng bata ay matigas. Walang pagsisisi, tanging pagsuway. Hindi ito nagsalita, kahit nang pumasok na sila sa kotse. Si Tala ang umupo sa likod, katabi ni Lakas. Pinili ni Amihan na manahimik. Gusto niyang obserbahan kung paano haharapin ni Tala ang sitwasyon. Hinihintay niya ang mga pangaral, ang mga sermon na paulit-ulit nang narinig ni Lakas mula sa iba't ibang yaya. Ngunit walang pangaral na dumating. Sa halip nagsalita si Tala sa napakahinang boses. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Hindi sumagot si Lakas. Nakatingin lang sa bintana. Hindi sumuko si Tala. Hindi ko itatanong kung bakit mo ginawa. Pagpapatuloy niya. Ang itatanong ko ay, bakit ka galit, Lakas? Ang tanong na yon ay tila tumagos sa pader na binuo ni Lakas sa kanyang paligid. Napalingon ang bata kay Tala. Ang kanyang mga mata ay naguguluhan. Walang sino man ang nagtanong sa kanya niyon dati. Ang palaging tanong ay, anong ginawa mo? O bakit mo ginawa yan? Ngunit hindi kung bakit siya galit. Napansin ni Amihan, mula sa kanyang rearview mirror, ang pagbabago sa anyo ng kanyang anak. Ang tigas ng kanyang panga ay unti-unting lumambot. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng galit, ay biglang nangilid sa luha. Hindi ko alam. Pabulong na sagot ni Lakas. Ang boses ay basag. Hinawakan ni Tala ang kamay ng bata. Sige lang, nandito lang ako. Ang simpleng kilos na yon ang tuluyang bumasag sa depensa ni Lakas. Humagulgol ito ng yak. Isang yayak na matagal nang kinikimkim. Isang yak na puno ng sakit at pangungulila. Kasi, sabi niya, sa gitna ng kanyang mga hikbi, kasi tinukso nila ako. Sabi nila, wala na raw akong mama. Sabi nila, hindi na niya ako babalikan. Niyakap niya si Tala ng mahigpit. Naalala ko si Mama Tala. Miss na miss ko na si Mama. Sa sandaling iyon, napakapit ng mahigpit si Amihan sa manibela. Ang bawat salita ng kanyang anak ay parang isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ang sakit, ang pagkukulang, ang katotohanan na sa loob ng 3 taon, hindi niya kailanman narinig ang ganitong pag-amin mula sa kanyang anak. At ngayon, sa isang babaeng estranghero, ito lahat bumuhos. Naramdaman niya ang isang matinding paghanga kay Tala. Paghanga na may kasamang kirot. Naabot niya ang kanyang anak sa paraang hindi niya kailanman nagawa. Nang makauwi sila, tahimik na dinala ni Tala si Lakas sa kwarto nito. Pagbalik niya, nakita niyang nakatayo si Amihan sa sala. Malalim ang iniisip. Salamat, Tala, sabi ni Amihan. Ang boses ay taos-puso. Salamat sa ginawa mo. Gumiti lang ng bahagya si Tala. Trabaho ko po iyon. Bago pa man siya makasagot, tumunog ang telepono ni Amihan. Si Isla. Agad niyang sinagot. Alam na kung ano ang sasabihin nito. Amihan! Sigaw ng kapatid niya mula sa kabilang linya. Hindi man lang nag-hello. Nakarating na sa akin ang balita. Ano na namang iskandalo ito? That woman, that Tala. Halatang hindi niya kayang kontrolin ang mga bata. She is incompetent. Sinisira niya ang pamangkin ko. You have to fire her. Now! Sa ibang araw, marahil ay nabagabag si Amihan sa mga salita ng kanyang kapatid. Marahil ay na-pressure siyang gawin ang gusto nito. Ngunit hindi ngayon. Hindi pagkatapos ng kanyang nasaksihan, isang malamig na kapanatagan ang bumalot sa kanya. Hindi ko siya sisisantihin, Isla. Sabi niya,
Ang boses ay matatag at pinal. What? Nababaliw ka na ba? Did you even hear what I said? Narinig kita, sagot ni amihan. At mali ka. Huminga siya ng malalim. Mas tinuturuan niya ang mga anak ko ng tama kumpara sa ating dalawa. Tinuturuan niya silang harapin ang nararamdaman nila. Isang bagay na hindi natin kailanman nagawa para sa kanila. Natahimik si Isla sa kabilang linya, gulat sa matigas na pagsalungat ng kanyang kapatid. Kaya pakiusap, Isla. Pagtatapos ni amihan, ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Huwag kang makialam dito. At ibinaba niya ang telepono. Hindi na hinintay ang sagot ng kapatid. Sa kabilang linya, hawak pa rin ni Isla ang kanyang telepono. Ang kanyang magandang mukha ay naging isang maskara ng purong galit. Ang pagtanggi ni amihan ay hindi lang isang hindi pagsang-ayon. Ito ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon na pinipili niya ang isang estranghero kaysa sa sarili niyang kapatid. Nanginginig sa galit, ibinagsak niya ang telepono. Hindi pwede to. Bulong niya sa sarili. Ang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Tingnan natin kung sino ka talaga, Tala Reyes. Hahalongkatin ko ang lahat. Ang insidente sa eskwelahan ay naging isang di inaasang tulay. Mula sa araw na yon, naramdaman ni Tala ang isang banayad ngunit malinaw na pagbabago sa hangin sa loob ng Villa Amihan. Ang mga pader na yelo na matagal nang itinayo ni amihan sa kanyang paligid ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang mga hapunan ay hindi na napupuno ng nakakabinging katahimikan. Si amihan, sa halip na laging nakatutok sa kanyang telepono, ay nagsimula ng magtanong sa kambal tungkol sa kanilang araw. Maliliit na tanong lang. Ano ang pinag-aralan ninyo? May bago ka bang natutunan, Diwa? Ngunit para sa mga batang uhaw sa atensyon ng isang ama, ang mga salitang iyon sa mga ay parang ulan sa isang tuyong lupa. At napansin ni Tala na may munting pagtataka at hindi maipaliwanag na saya na ang mga tanong ni amihan ay minsan bumabaling na rin sa kanya. Kamusta ang araw mo, Tala? Napagod ka ba masyado sa kanila? Simple lang, ngunit sa bawat tanong, nararamdaman niyang nakikita siya. Hindi bilang isang empleyado, hindi bilang ang ikasampung yaya, kundi bilang si Tala. Isang gabi, matapos niyang patulugin ang kambal, bumaba si Tala sa kusina para magtimpla ng mainit na tsaa. Ang buong bahay ay tahimik na. Nababalot sa dilim maliban sa isang ilaw na nagmumula sa home office ni amihan. Palagi itong ganoon. Ang lalaki ay tila kalaban ng pagtulog, binabaon ng sarili sa trabaho hanggang sa halos mag-umaga na. Habang naghihintay siyang kumulo ang tubig, bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si amihan, bahagyang ginugulo ang kanyang buhok sa isang kilos na nagpapakita ng matinding pagod. Nagulat ito nang makita si Tala. Gising ka pa pala, sabi ni amihan. Ang boses ay bahagyang paos. Magtsatsaa lang po sana, sir. Magalang na sagot ni Tala. Gusto niyo po bang ipagtimpla ko kayo ng kape? Akmang kukunin na ni Tala ang garapon ng kape nang pigilan siya ni amihan. Huwag na. Lumapit ito sa coffee maker. Ako na. Sanay naman akong ako lang mag-isa dito. May bahid ng lungkot sa huling mga salita nito. Natigilan si Tala. Pinanood niya ang CEO ng isang dambuhalang korporasyon na bihasang-bihasa sa pagtitimpla ng sarili niyang kape. Ang kilos nito ay pamilyar, halos automatiko. Isang ritual na ginagawa sa gitna ng kalungkutan ng gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang isang tasa ang ginawa niya. Kumuha siya ng isa pang tasa. Iniabot niya ito kay Tala, isang tasa ng itim na kape. Alam kong pagod ka na rin, sabi niya, na para bang isang paumanhin. Samahan mo muna ako. Naupo sila sa maliit na mesa sa sulok ng malawak na kusina. Ang katahimikan sa pagitan nila ay iba na ngayon. Hindi na ito yung tipo ng katahimikan na nakakailang.
Ito ay isang katahimikan na komportable na may puwang para sa mga salitang hindi masabi. Alam mo, pagsisimula ni Amihan, nakatingin sa kanyang tasa. Dati, ang bahay na ito, puno ito ng buhay, puno ng tawanan. Tumingin siya sa paligid. Si Anika, ang asawa ko, siya ang ilaw dito. Mahilig siyang magluto. Kahit gaano ako kapagod galing sa opisina, ang amoy ng luto niya ang palaging sumasalubong sa akin. Nakinig lang si Tala. Binigyan niya si Amihan ng espasyo para alalahanin ang lahat. Kinuha ni Amihan ang kanyang wallet at may inilabas mula roon. Isang kupas na larawan. Inilapag niya ito sa mesa. Sa larawan, isang magandang babae ang nakangiti ng napakatamis. Yakap-yakap ang dalawang maliliit na sanggol, sina Lakas at Diwa. Iyan si Anika, sabi ni Amihan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. She was perfect. Masyadong perpekto, kaya siguro kinuha siya agad. Nakita ni Tala ang lalim ng sakit sa mga mata ng lalaking kaharap niya. Isang sakit na pilit tinatago sa likod ng malamig na anyo at mamahaling damit. Napakaganda po niya, sir, sabi ni Tala. Ang boses ay puno ng sinseridad. Amihan na lang. Kapag tayong dalawa lang, pagtatama nito sa kanya na ikinagulat ni Tala. Nakakasawa na rin ang pagiging sir sa sarili kong bahay. Ibinalik niya ang tingin sa larawan. Minsan iniisip ko, kung nandito lang siya, siguro hindi magkakaganito ang mga bata. Siguro, hindi ako magiging ganitong klaseng ama. Mabuti po kayong ama, Amihan. Mabilis na sabi ni Tala. Nakikita ko po. Kailangan niyo lang pong alalahanin kung paano. Tumingin si Amihan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong. At ikaw, Tala, anong kwento mo? Bukod sa pagiging isang mahimalang tagapagpaamo ng mga batang demonyo, isang munting tawa ang kumawala kay Tala. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang anino ng kalungkutan. Napayuko siya. Wala po masyado, sir, Amihan. Simple lang po ang buhay ko. Hindi ako naniniwala, sabi ni Amihan. May nakikita ako sa mga mata mo, Tala. May bigat, may pinagdaanan. Lahat tayo mayroon. Huminga ng malalim si Tala. Nagkaroon din po ako ng pangarap dati. Pabulong niyang pag-amin. Gusto ko po sanang makatulong sa mga taong may sakit. Pero dahil sa isang malaking pagkakamali, kinailangan ko pong bitawan ang lahat ng iyon. Hindi na niya dinugtungan pa. Ang sakit ng alaala ay sariwa pa rin. Nakita ni Amihan ang sakit sa mukha ni Tala at hindi na siya nagtanong pa. Naintindihan niya. Pareho silang may dalang mga multo mula sa nakaraan. Sa kanilang pag-uusap, hindi nila namalayan ang oras. Sa isang estante sa kusina, may nakalagay na mga lumang libro ng recipe ni Anika. Paborito niya yan, sabi ni Amihan. Itinuturo ang isang makapal na libro. Palagi niyang binabasa yan para maghanap ng bagong lulutuin para sa amin. Dahil sa kuryosidad, tumayo si Tala para tingnan ito. Kasabay niya, tumayo rin si Amihan na tila may gustong ipakita sa loob ng libro. May tula siyang isinulat dyan sa isang pahina. Sabi ni Amihan habang inaabot ang libro. Sa eksaktong sandali na yon, iniabot din ni Tala ang kanyang kamay para kunin ito. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang kislap. Isang init na biglang gumapang mula sa kanilang mga daliri, paakyat sa kanilang mga braso. Pareho silang natigilan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa isang iglap, ang mundo ay tila huminto. Ang tanging naroon ay ang init ng kanilang balat at ang tibok ng kanilang mga puso na biglang bumilis. Agad na binawi ni Tala ang kanyang kamay na para bang napaso. Papasensya na, nauutal niyang sabi. Ramdam ang pamumula ng kanyang mga pisngi.
Ako ang dapat humingi ng pasensya, sabi rin ni amihan. Umiwas ng tingin at bahagyang umubo. Hindi alam kung saan ibabaling ang mga mata. Ang komportableng katahimikan kanina ay napalitan ng isang nakakakilig, ngunit nakakailang na tensyon. Ang simpleng pagdampi ng kanilang mga kamay ay nagbukas ng isang pinto na pareho nilang hindi inaasahan. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng isang malamig at napakagandang opisina, nakaupo si Isla Montes. Sa harap niya ay isang lalaking may matalas na mga mata at anyong hindi palangiti. Isang pribadong imbestigador. Inilapag ni Isla ang isang sobre sa lamesa. Sa loob nito ay isang litrato ni Tala. Kuha ng palihim mula sa isang social event. I want you to find out everything about this woman. Utos ni Isla, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Her name is Tala Reyes. I want to know where she came from, who her family is, where she studied, where she worked, lahat. Kinuha ng lalaki ang sobre at tiningnan ang litrato. Anong klaseng impormasyon ang partikular na hinahanap ninyo, ma'am? Sumandal si Isla sa kanyang upuan. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. I want her secrets, her failures, her pain, sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng lason. Gusto kong malaman kahit ang mga peklat sa kaluluwa niya. Ang awkward na tensyon na iniwan ng pagdampi ng kanilang mga kamay sa kusina ay nanatili sa pagitan ni amihan at Tala sa sumunod na mga araw. Hindi ito tensyon ng pagkailang, kundi isang uri ng kuryente, isang kamalayan sa isa't isa na hindi nila kayang ipagkaila. Natagpuan ni amihan ang sarili na palihim siyang sinusulyapan habang naghahanda ito ng pagkain o habang tinutulungan si Diwa sa pagbabasa. At sa bawat pagkakataon, nahuhuli niya ang sarili na napapangiti. Isang Sabado ng umaga, habang pinagmamasdan niya ang kambal na nag-aaway na naman sa isang laruan, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni amihan. Isang ideya na napakatagal na niyang hindi naisip gawin. Lakas Diwa, tawag niya, at agad na napahinto ang dalawa. Nagulat na tinawag sila ng kanilang ama. Mag-empake kayo ng mga laruan ninyo. Magpipiknik tayo. Ang salitang piknik ay tila isang banyagang lengguwahe sa pandinig ng kambal. Ngunit nang makita nila ang sinseridad sa mukha ng kanilang ama at ang masayang pagtango ni Tala, ang kanilang pagtataka ay napalitan ng pananabik. Sa isang malawak at luntiang parke, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, inilatag ni Tala ang isang makulay na kumot. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni amihan na para silang isang tunay na pamilya. Ang dating magulong enerhiya ni Lakas ay naging purong saya habang nagpapatakbo ito ng saranggola. Si Diwa, na palaging tahimik, ay nakangiting hinahabol ang mga bula na hinihipan ni Tala. At si amihan, ang CEO na sanay sa mga board meeting at business deal, ay walang pag-aalinlangang nakipaghabulan sa kanyang mga anak. Ang kanyang mamahaling damit ay nalulukot sa damuhan. Tawa. Ang hangin ay puno ng tunog ng tawa. Isang tunog na halos kinalimutan na ni amihan na kayang umalingaw-ngaw sa pagitan nilang mag-aama. Sa isang sandali ng pagod, umupo si amihan sa kumot at uminom ng tubig. Mula roon, pinanood niya ang kanyang mga anak na masayang naglalaro kasama si Tala. Nakita niya kung paano nito ginagabayan si Lakas sa pagpapalipad ng saranggola, kung paano nito binabasahan ng kwento si Diwa. At pagkatapos, tumigil sa paglalaro si Tala. Tumayo lang siya roon, pinagmamasdan ang mag-ama na naghahabulan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang init at lambing. Isang tingin na puno ng paghanga. May bahid din ito ng lungkot na para bang pinagmamasdan niya ang isang bagay na pinapangarap niya, ngunit alam niyang hindi kailanman magiging sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang ngiti ang sumilay
sa mga labi ni Tala. Isang ngiti na simple, hindi pilit, at nagmumula sa puso. Isang ngiti na tila kayang magpaliwanag sa pinakamadilim na kalangitan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amihan ang isang malakas na kalabog sa kanyang dibdib. Para siyang sinuntok, ngunit walang sakit. Ang mundo sa paligid niya ay tila naglaho. Ang ingay ng parke, ang ihip ng hangin, ang sigaw ng mga bata. Lahat ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang nangiti ni Tala. Ito na yon, ang pag-amin na pilit niyang winawaksi sa kanyang isipan. Hindi na lamang paghanga ang nararamdaman niya para dito. Hindi na lamang pasasalamat. Mahal na niya ang babaeng ito. Mahal na niya ang nangiti nito, ang kabutihan nito, ang liwanag na dala nito sa madilim niyang mundo. Nang papalubog na ang araw at nagliligpit na sila ng kanilang mga gamit, lumapit si Amihan kay Tala. Ang puso niya ay kumakabog pa rin. Tala, sabi niya, ang kanyang boses ay mas seryoso kaysa sa karaniwan. Napalingon ito sa kanya. Po, Amihan. Huminga siya ng malalim, hinahanap ang tamang mga salita. Matagal ko nang hindi nakikitang tumawa ng ganito ang mga anak ko. Huminto siya sandali at inamin sa sarili, at matagal na rin akong hindi tumatawa ng ganito. Namula ang mga pisngi ni Tala, ngunit hindi siya umiwas ng tingin. Salamat! Pagpapatuloy ni Amihan, ang bawat salita ay puno ng bigat at katotohanan. Salamat dahil ibinalik mo ang liwanag sa bahay namin. Naramdaman ni Tala ang init sa kanyang dibdib. Trabaho ko lang po iyon, mahina niyang sagot, kahit alam niyang higit pa roon ang lahat. Hindi, marising sabi ni Amihan. Higit pa sa trabaho ang ginagawa mo. Hindi na nila kailangang magsalita pa. Sa ilalim ng kulay kahel na kalangitan, ang kanilang mga mata na ang nag-usap. Isang pangunawa, isang pangako, isang simula. Scene shifts to a cold, minimalist office. Ngunit sa parehong sandali, sa kabilang dako ng abalang syudad, sa loob ng isang opisinang nababalot ng salamin at bakal, isang ibang-ibang klase ng katotohanan ang nabubunyag. Nakatanggap si Isla Montes ng isang tawag. Nandito na ako sa lobby, ma'am, sabi ng boses sa kabilang linya. Umakyat ka, malamig na utos ni Isla. Ilang minuto ang lumipas, pumasok ang pribadong investigador. Inilapag nito ang isang manipis na brown envelope sa mamahaling lamesa ni Isla. May nahanap na ako, sabi ng lalaki. Itinaas ni Isla ang kanyang kilay, puno ng pananabik. Agad? May mga taong madaling basahin ang nakaraan, ma'am. Lalo na kung may naiwang peklat, sabi ng investigador. Binuksan niya ang envelope. Tala Reyes, lumaki sa isang maliit na probinsya sa Laguna. Ulila, matalinong estudyante, pangarap maging nurse. Get to the point, naiinip na sabi ni Isla. Nag-intern siya sa St. Jude Provincial Hospital, pagpapatuloy ng lalaki. Magaling daw. Promising. Ngunit natanggal siya matapos ang isang malaking iskandalo. Ang salitang iskandalo ay musika sa pandinig ni Isla. Isang ngiti na parang sa isang pating ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Iskandalo, inulit niya. Nilalasap ang bawat letra. Anong klaseng iskandalo? Medical malpractice, ma'am. Isang matandang pasyente ang halos namatay dahil sa maling gamot na naibigay. Ang pangalan ni Tala Reyes ang nasa chart. Siya ang sinisisi sa insidente. Napahalakhak si Isla, isang tawang walang saya. So she's not just a simple nanny from the province. She's incompetent, dangerous even, perpekto. Ito na ang sandatang hinihintay niya. Pero may isa pa pong bagay, ma'am, sabi ng investigador, na tila may idadagdag pang mas mahalagang detalye. Tiningnan siya ni Aisala, medyo nawala ang nangiti. Ano iyon? Sa pagbabasa ko ng mga lumang file ng kaso,
May isa pang pangalan na laging lumalabas sa investigasyon noon. Isang doktor na siyang supervisor ni Tala Reyes nung intern pa lang siya. Ang pangalan niya ang pumirma sa lahat ng medical orders. At sino naman yan? Hindi na mahalaga yan. Sabi ni Isla, iwinawasiwas ang kamay. Baka po mahalaga, ma'am, sabi ng investigador. Tumingin ito sa kanyang mga tala. Ang pangalan niya ay Dra Katrina Villanueva. Ayon sa research ko, isa na siyang kilalang-kilalang medical entrepreneur ngayon. Napaka-impluensyal. Ang saya ng picnic ay nag-iwan ng isang matamis na alaala na pilit na pinanghahawakan ni Tala sa mga sumunod na araw. Sa bawat ngiti ng kambal, sa bawat pagkakataong nagtatama, ang mga mata nila ni Amihan, nararamdaman niya ang isang klase ng kaligayahan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang bahagi siya ng isang bagay na buo. Naramdaman niyang baka posible palang magkaroon ng tahanan. Kaya naman, nang inanunsyo ni Amihan isang araw na magkakaroon ng isang business dinner sa villa, isang bahagi niya ang nalungkot. Ang kanilang munting paraiso ay pansamantalang mabubulabog ng mga estranghero. Kailangan ko lang gawin to, Tala. Sabi sa kanya ni Amihan isang gabi habang nagkakape sila, bakas ang pag-aatubili sa boses nito. Isla arranged it. May ipapakilala raw siyang bagong business partner. Kung ako lang ang masusunod, mas gugustuhin ko pa ang tahimik na hapunan kasama kayo at ang mga bata. Ang simpleng pag-amin na yon ay sapat na para kay Tala. Ngumiti siya. Naiintindihan ko po, Amihan. Trabaho po iyan. Dumating ang gabi ng hapunan. Ang Villa Amihan, na sa mga nagdaang linggo ay naging isang mainit na pugad ng pamilya, ay muling naging isang malamig at grandiosong entablado. Ang mga katulong ay abala sa pag-aasikaso, ang mga mamahaling pinggan ay nakahanda, at ang hangin ay puno ng amoy ng mga bulaklak at mamahaling pabango. Si Tala, sa kanyang simpleng uniforme, ay tila isang anino sa gitna ng lahat ng karangyaan. Ang kanyang gawain ay siguruhing ang lahat ay nasa ayos mula sa kusina. Nakita niyang dumating ang mga bisita, mga lalaking nakabarong at mga babaeng nakakasilaw, ang mga alahas. Lahat sila ay may peking ngiti at matatas na paraan ng pagsasalita. Nandoon si Isla, ang reyna ng gabi. Bawat kilos niya ay kalkulado, bawat ngiti ay merong ibang kahulugan. Lumapit ito sa kanya sa kusina. Tala, make sure the champagne is perfectly chilled. Ayokong mapahiya sa mga bisita ko, lalo na sa guest of honor. Sabi nito, ang boses ay matamis, ngunit ang diin sa salitang ko ay malinaw. Si Amihan naman ay halatang hindi komportable. Ginagampanan niya ang pagiging host, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging naghahanap. Ilang beses silang nagkatitigan ni Tala mula sa malayo at sa bawat pagkakataon, binibigyan siya nito ng isang munting na ngiti na nagsasabing, sana matapos na to. Nang halos lahat ng bisita ay naroon na, kinuha ni Isla ang atensyon ng lahat sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang baso ng champagne. Good evening, everyone. Masayang bati niya. Thank you all for coming. Tonight is a special night, not just for business, but for friendship. I am so thrilled to finally introduce to you all my new partner and one of my dearest friends. She's a brilliant mind in the medical and business world. Everyone, a round of applause for the one and only, Dr. Katrina Villanueva. Sa kusina, narinig ni Tala ang pangalan. Katrina Villanueva, isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi maari. Isang pagkakataon lang. Maraming Katrina Villanueva sa mundo. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili. Tala, ano pa ang hinihintay mo? Sabi ng head cook. Ilabas mo na raw itong appetizers. Parang isang robot na sumunod si Tala. Kinuha niya ang isang malaking silver tray na puno ng maliliit na pagkain.
Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit pilit niyang pinatatag ang sarili. Naglakad siya palabas ng kusina, patungo sa sala kung saan nagkumpol ang mga bisita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tray, takot na tumingin sa paligid. Habang papalapit siya, narinig niya ang boses ng babae. Isang boses na pamilyar, isang boses na bumabagabag sa kanyang mga pinakamasamang panaginip sa loob ng maraming taon. "Ayla, you are too kind. It's my pleasure to be here," sabi ng boses. Doon na napilitang mag-angat ng tingin si Tala, at ang mundo niya ay gumuho. Nakatayo sa tabi ni Ayla, nakasuot ng isang eleganteng pulang damit, ay ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang kanyang buhok ay mas maikli na, ang kanyang mukha ay mas sopistikada na dahil sa makeup, ngunit ang mga mata. Ang mga matang iyon na puno ng kayabangan at lamig, hindi niya iyon malilimutan. Siya nga, si Dr. Katrina Villanueva. Ang tibok ng puso ni Tala ay tila huminto. Ang ingay ng mga nag-uusap, ang tunog ng musika, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-ugong ng sarili niyang dugo sa kanyang mga tainga. Ang silver tray sa kanyang mga kamay ay biglang bumigat na parang 100 libra. Ang kanyang mga daliri ay nawalan ng lakas. Isang malakas na kalabog ang bumasag sa masayang kwentuhan. Lahat ng mga mata ay napalingon sa pinanggalingan ng tunog. Doon, nakatayo si Tala sa gitna ng nagkalat na pagkain at basag na baso. Ang kanyang mukha ay putlang-putla na parang papel. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Tumingin si Katrina sa kanya. Sa simula, may iritasyon sa mukha nito. Ngunit nang makilala siya, ang iritasyon ay napalitan ng gulat at pagkatapos ng isang masamang nangiti. Isang nangiti ng pagkilala at pagmamaliit. Lumapit ito, ang kanyang mga takong ay tumutunog sa marmol na sahig. "Tala," sabi nito, ang boses ay sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Puno ito ng pekeng pagtataka. "Long time no see. Hindi ko inaasahang dito kita makikita na ginagawa ang ganito." Tiningnan nito ang kalat sa sahig. "Mukhang bagay sa'yo." Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Tala. Ang kahihiyan, ang sakit, ang galit, lahat ay bumalik. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Sa sandaling iyon, lumapit si Ayla na para bang isang artista sa isang perpektong idinirek na eksena. Inakbayan niya si Katrina. "Oh," sabi ni Ayla. Ang kanyang mga mata ay nagpapanggap na gulat na gulat. Ngunit may isang kislap ng tagumpay na hindi maitago. "Magkakilala kayo? What a delightful coincidence." Si Amihan, na nasa kabilang dulo ng silid at nakikipag-usap sa isang kliyente, ay napalingon sa tunog ng nabasag na tray. Nakita niya si Tala na nakatayo roon, paralisado. Nakita niya ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Katrina at nakita niya ang nagkukunwaring pagkabigla sa mukha ng kanyang kapatid. Nakita niya ang purong takot sa mga mata ni Tala. Isang takot na hindi niya pa kailanman nakita rito. Alam niyang hindi ito simpleng pagkakamali lang. Mayroong isang bagay na lubhang mali. At nagsimula siyang maglakad palapit. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito at lumalaking pag-aalala. Ang katahimikan na bumalot sa Villa Amihan matapos umalis ang huling bisita ay mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Iniwan ni Amihan ang mga katulong na nagliligpit ng kalat at mabilis na umakyat sa ikalawang palapag. Ang bawat hakbang niya sa engrandeng hagdanan ay tila isang dagok sa kanyang dibdib na pinupuno ng pag-aalala para kay Tala. Ang imahe ng takot sa mga mata nito ay nakaukit sa kanyang isipan. Kumatok siya ng marahan sa pinto ng silid ni Tala. Walang sagot. Kumatok siya ulit, mas malakas na ngayon. "Tala?" Isang mahinang pasok po
ang kanyang narinig. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Tala na nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang muka ay blangko, ngunit ang kanyang mga kamay na magkapatong sa kanyang kandungan ay nanginginig. Para siyang isang babasaging manika na anumang sandali ay maaaring mabasag. Umupo si Amihan sa isang silya sa tapat niya, nag-iingat na baka ang anumang biglaang kilos ay makasira sa kung anumang natitirang tibay nito. "Sino siya, Tala?" Mahinahon niyang tanong. "Sino si Katrina Villanueva?" Isang butil ng luha ang tumulo mula sa mata ni Tala na sinundan pa ng isa. Umiling siya, hindi makatingin ng diretso kay Amihan. "Wala po yun, sir. Pasensya na po sa abala. Isang kakilala lang po mula sa nakaraan." "Hindi iyon itsura ng isang simpleng kakilala," giit ni Amihan, ngunit pinanatili ang lambing sa kanyang boses. "Nakita ko ang takot sa mga mata mo. Ano man ang nangyari sa inyo noon, sabihin mo sa akin. Tutulungan kita. Lalabanan natin to ng magkasama." Umiling ulit si Tala. Mas malakas na ngayon. Ang mga hikbi ay nagsisimula ng kumawala. "Hindi niyo po maiintindihan. Patawad po. Patawad." Paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang yon na para bang siya ang may kasalanan sa lahat. "Paano ko maiintindihan kung hindi mo sasabihin sa akin?" Ang pag-aalala ni Amihan ay unti-unti nang nahahaluan ng pagkabigo. Gusto niyang pumasok sa loob ng isip nito. Gusto niyang labanan ang anumang demonyo na bumabagabag dito. Ngunit paano kung ang pinto ay nakasara? "Tala, please." Pagmamakaawa niya. Ngunit ang nakaraan ay isang malalim na sugat para kay Tala. At ang pagbukas nito ay mas masakit pa sa kamatayan. Ang tanging nagawa niya ay umiyak at umiling. "Patawad po, Amihan. Patawad." Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Amihan. Tumayo siya, ramdam ang pader sa pagitan nila. "Sige," sabi niya, puno ng kabiguan. "Magpahinga ka na. Bukas na lang tayo mag-usap." Lumabas siya ng silid. Iniwan si Tala sa kanyang kalungkutan. At siya naman ay naiwan sa kanyang kalituhan at kawalan ng magawa. Kinabukasan, gumising si Amihan na may bagong determinasyon. Kakausapin niya si Tala. Aalamin niya ang katotohanan. Mayroon man o wala itong pagsang-ayon. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, isang tawag mula sa kanyang PR head ang gumising sa kanyang buong diwa. "Amihan, check your phone. Now." May kumakalat na article. It's bad. Agad na kinuha ni Amihan ang kanyang telepono. Isang link ang ipinadala sa kanya. Sa isang kilalang gossip blog, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis habang binabasa niya ang headline na nakasulat sa malalaki at mapang-akit na mga letra. Yaya na may madilim na nakaraan, umaakit sa bilyonaryong CEO. Ang lihim ng Villa Amihan. Sa ilalim nito ay isang larawan niya nakuha sa isang event. At sa tabi nito ay isang malabong larawan ng isang babae, si Tala, na halatang kuha ng palihim habang nasa parke sila. Binasa niya ang nilalaman ng artikulo. Bawat salita ay puno ng lason at paninira. Isinalaysay nito ang isang kwento ng isang ambisyosang babae mula sa probinsya na may kaduda-dudang nakaraan sa isang ospital kung saan nasangkot umano ito sa isang malaking kapabayaan. Pinalabas ng artikulo na ginagamit ni Tala ang mga bata para mapalapit sa biyudong CEO. Isang klasikong kwento ng isang gold digger. Walang pangalan na binanggit, ngunit ang mga detalye ay sapat na para ituro ang lahat kay Tala. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Amihan. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Ang timing. Ang paggamit sa impormasyon tungkol sa ospital, iisa lang ang may motibo at kakayahang gawin ito. Isla. Bago pa man niya matawagan ang kanyang kapatid,
Sunod-sunod nang tumunog ang kanyang telepono. Mga tawag mula sa mga miyembro ng board of directors ng kanyang kumpanya. Amihan, what the hell is this? Sigaw ni Don Ricardo, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board at kaibigan ng kanyang ama. A scandal like this is bad for the company's image. Ang mga stock natin bumabagsak na. It's a fabricated story, Don Ricardo. Mariing sagot ni Amihan, sinusubukang kontrolin ang kanyang galit. I don't care if it's true or not. Sagot ng matanda. Ang mahalaga ay kung ano ang iniisip ng publiko. You need to fix this. Get rid of the girl. Maglabas ka ng statement at itanggi mo ang lahat. Protect the company, Amihan. Sunod-sunod ang mga tawag. Pare-pareho ang mensahe. Itakwil mo siya. Iligtas mo ang kumpanya. Iligtas mo ang sarili mo. Ang mundo na kanyang binuo ay tila guguho dahil sa isang babaeng minamahal niya. Puno ng galit at presyon, bumaba si Amihan. Kailangan niyang mahanap si Tala. Kailangan nilang harapin ito. Ngayon na. Ngunit pagdating niya sa ibaba, isang eksena ang sumalubong sa kanya na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa may pintuan, nakatayo si Tala. Sa tabi niya ay isang maliit na maleta. Nakabihis na ito ng simpleng damit. Ang damit na suot niya noong unang araw niyang dumating. Nakita niya ang mga bata na umiiyak habang nakayakap sa mga binti nito. Talano! Sigaw ni Amihan. Mabilis na lumapit sa kanila. Anong ginagawa mo? Hindi mo kailangang umalis. We will fight this together. Tumingin si Tala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon mula kagabi, mayroon ng determinasyon sa mga ito. Isang malungkot, ngunit matatag na determinasyon. Hindi po. Mahina niyang sabi, habang hinahaplos ang buhok ng kambal. Nakita ko na po ang balita. Ito na po yung sinasabi ko. Hinawakan ni Amihan ang braso niya. Gawa-gawa lang yon, Tala. Kasinungalingan. Kaya nating patunayan yan. Umiling si Tala. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kahit pa po kasinungalingan, nasira na po ang pangalan ninyo. Ang pangalan ng mga bata, ang kumpanya ninyo, dahil sa akin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amihan. Hindi ko po kayo pwedeng isama sa putik na kinasasadlakan ko. Ito na lang po ang tanging paraan. Hinawakan niya ang mga kamay ni Lakas at Diwa. Mahal na mahal ko kayo, bulong niya sa mga ito. Hinalikan niya sila sa noo at pagkatapos ay marahang inalis ang kanilang mga yakap. Tala! Don't do this. Pagmamakaawa ni Amihan, ang kanyang boses ay halos mabasag. Ngunit hindi na siya nakinig. Binitbit niya ang kanyang maleta at sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Amihan. Sa kanyang mga mata, nakita ni Amihan ang lahat, pasasalamat, panghihinayang, at isang pag-ibig na hindi kailanman naisatinig. Paalam, Amihan. Bulong niya, at tumalikod na siya. Naglakad siya palabas ng pinto ng Villa Amihan, papalayo sa tanging tahanan na kanyang naramdaman, at sa pamilyang minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Naiwan si Amihan, nakatayo, tulala, habang ang iyak ng kanyang mga anak ang tanging maririnig sa malamig at malawak na mansyon. Ang bagyo ay dumating na, at sa unang hagupit nito, tinangay nito ang kanyang bituin. Nang isara ang pinto at tuluyang maglaho si Tala sa kanilang paningin, ang Villa Amihan ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang humahagulgol na iyak ni Lakas at Diwa, mga tunog na tila maliliit na punyal na paulit-ulit na tumatarak sa puso ni Amihan. Nakatayo lang siya roon, sa gitna ng grandiosong sala, parang isang estatwang walang buhay. Nakatingin sa pintong nilabasan ni Tala, umaasang isa lamang itong masamang panaginip, na anumang sandali ay bubukas itong muli,
at papasok siyang nakangiti. Dala-dala ang liwanag na nakasanayan na nila, ngunit ang pinto ay nanatiling nakasara. Ang mga sumunod na oras at araw ay tila isang mahabang, walang katapusang gabi. Ang dating sigla ng mansyon, ang mga munting tawanan at kwentuhan na sinimulan ni Tala ay naglahong parang bula. Ang Villa Amihan ay bumalik sa dati nitong anyo. Isang malamig na museo ng karangyaan, puno ng mga mamahaling bagay, ngunit walang kaluluwa. Ang unang hapunan nang wala si Tala ay isang torture. Naghanda ang mga katulong ng masasarap na pagkain, ngunit walang sino man ang may ganang kumain. Umupo si Amihan sa dulo ng mahabang lamesa, habang ang kambal ay nasa magkabilang gilid niya. Ang mga upuan ay tila mas malalayo sa isa't isa kaysa dati. "Kain na," sabi ni Amihan. Ang boses ay pagod at walang buhay. Hindi gumalaw ang mga bata. Si Lakas ay nakatitig lang sa kanyang pinggan, ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin. Si Diwa naman ay nakatingin sa bakanteng upuan kung saan palaging umuupo si Tala, na para bang hinihintay pa rin itong dumating. Sinubukan muli ni Amihan. "Lakas, may practice ka ba ng basketball bukas?" Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Lakas. Isang tingin na puno ng sisi at galit. "Wala akong pakialam," malamig na sagot nito bago itinulak ang kanyang upuan at nag-walkout mula sa dining hall. Naiwan sina Amihan at Diwa sa katahimikan. Ilang sandali pa tumayo na rin si Diwa, walang imik at sumunod sa kanyang kapatid. Naiwan si Amihan na mag-isa sa malaking hapagkainan, napapaligiran ng pagkaing hindi nagalaw. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay mas matindi pa kaysa noong mga unang buwan matapos mamatay si Anika. Dahil noon, alam niyang wala siyang magagawa. Ngunit ngayon alam niyang mayroon. Ngunit hindi niya ginawa. Pinabayaan niya siyang umalis. Kinagabihan, sinubukan niyang kausapin si Lakas sa silid nito. Naabutan niya itong nakahiga sa kama, nakatalukbong ng kumot. "Anak," mahinahon niyang sabi, "mag-usap tayo." Walang sagot. Umupo si Amihan sa gilid ng kama. "Alam kong nasasaktan ka. Ako rin. Pero biglang bumangon si Lakas. Ang kumot ay itinapon sa sahig. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Isang galit na hindi pa kailanman nakita ni Amihan mula sa kanyang anak. "Nasasaktan ka?" sigaw nito. "Hindi. Wala kang pakialam. Kung may pakialam ka, hindi mo sana siya hinayaang umalis." Natigilan si Amihan sa akusasyon. "Ikaw ang may kasalanan nito." Pagpapatuloy ni Lakas, ang boses ay nanginginig. "Hinayaan mo lang siya. Hindi mo siya pinrotektahan. Sabi mo lalabanan ninyo ng magkasama, pero hinayaan mo siyang lumaban mag-isa. Palagi ka namang ganyan, Papa. Palagi ka nalang wala." Ang bawat salita ay tumama kay Amihan na parang mga bato. Dahil totoo. Lahat ng yon ay totoo. Pinanood niya ang kanyang anak na muling humiga at tumalikod sa kanya. Ang maliliit nitong balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Walang salitang lumabas sa bibig ni Amihan dahil walang anumang salita ang makakapagpabago sa katotohanang nabigo siya. Bilang ama, bilang lalaki. Lumabas siya ng silid at pumasok sa kanyang home office. Ang lugar na dati niyang kanlungan ay tila naging isang kulungan. Umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan sa gitna ng dilim. Hindi binuksan ng ilaw. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay ang tasa ng kape na iniwan ni Tala noong huling gabi nila sa kusina. Hindi pa niya ito ipinaliligpit. Pinagmasdan niya ang tasa at sa isang iglap, ang lahat ng emosyon na pilit niyang kinokontrol. Ang presyon mula sa board, ang galit kay Isla, ang sakit sa pag-alis ni Tala, at ang bigat ng mga salita ni Lakas
ay sabay-sabay na bumuhos. Ang makapangyarihang si Amihan del Rosario, ang CEO na kinatatakutan at iginagalang ng lahat, ay yumuko sa kanyang mesa, ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang mga braso, at sa kauna-unahang pagkakataon, mula noong ilibing niya si Anika, humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Umiyak siya para sa kanyang kabiguan, para sa kanyang kaduwagan, para sa bituing hinayaan niyang mawala sa kanyang mga kamay. Ilang oras siyang nanatili roon, sa dilim, nalulunod sa sariling pagsisisi. All is lost. Nawala na ang lahat. Nang sa wakas ay naubos na ang kanyang mga luha. Isang mahinang katok sa pinto ang kanyang narinig. Hindi siya sumagot. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Diwa, ang kanyang tahimik na anak, na may hawak na isang bagay sa kanyang mga kamay. Hindi nagsalita ang bata. Lumapit lang ito sa mesa ng kanyang ama at maingat na inilapag ang bagay na dala niya. Iyon ang memory board ng kabutihan na ginawa ni Tala. Tumingala si Amihan. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Nakita niya ang board. Puno ng mga bituin na kumakatawan sa maliliit na tagumpay at masasayang alaala. Ngunit may isang bago. Sa pinakagitna ng board, may isang piraso ng papel na idinikit ni Diwa. Isinulat niya ito gamit ang krayola sa sulat kamay ng isang bata. 3 salita lang ang nakasulat. 3 salitang bumasag sa natitirang piraso ng puso ni Amihan. Ibalik si Tala. Tinitigan ni Amihan ang mensahe mula sa kanyang anak. Ang simpleng hiling na yon ay hindi isang akusasyon. Ito ay isang pakiusap. Isang pakiusap na puno ng tiwala, na kaya pa niyang itama ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, ang sulat kamay ng kanyang anak ang naging isang munting kandila. Isang sinag ng liwanag sa pinakamadilim niyang gabi. Hindi pa huli ang lahat. Maaring nawala ang bituin. Ngunit hindi ibig sabihin ay hindi na niya ito mahahanap muli. Ang mga salitang isinulat ni Diwa ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Amihan mula sa kanyang pagkakalugmok. Tinitigan niya ang memory board. Ang bawat bituin ay isang paalala ng kaligayahang idinulot ni Tala sa kanilang buhay, isang kaligayahang hinayaan niyang mawala dahil sa takot at presyon. Ngunit ngayon, habang nakatingin sa simpleng pakiusap ng kanyang anak, ang takot sa puso ni Amihan ay napalitan ng isang nag-aalab na determinasyon. Tapos na ang pag-iyak, tapos na ang pagsisisi. Oras na para lumaban. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na siya ang Amihan del Rosario na duwag at talunan. Ang tumatawag ngayon ay ang CEO, ang lalaking sanay na makuha ang lahat ng gusto niya. Ang una niyang tinawagan ay ang pinuno ng kanyang legal team. 2:00 na ng madaling araw, ngunit wala siyang pakialam. David, sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. I need you to do something for me, and I need it done yesterday. Amihan, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ng abogado. May isang insidente sa St. Jude Provincial Hospital, mga 5 taon na ang nakalipas. Isang medical malpractice case na kinasangkutan ng isang nursing intern na nagngangalang Tala Reyes. Gusto kong malaman ang lahat. Every single detail. I want the original case files, the police reports, the witness testimonies, lahat. At gusto kong malaman kung sino si Dr. Katrina Villanueva at kung ano ang naging papel niya sa kasong yon. Amihan, that's a cold case. Mahirap halongkatin yan. I don't care how much it costs or who you have to bribe. Putol ni Amihan. Ang boses ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagtutol. Gawin mo ang lahat. I want the truth. At gusto ko yan sa loob ng 24 na oras. Pagkatapos ng tawag sa kanyang abogado, ang kanyang security and tech team naman ang sunod niyang tinawagan. Hanapin ninyo si Tala Reyes. Utos niya. Wala akong masyadong impormasyon.
Pero alam kong taga-Laguna siya. Gamitin ninyo ang lahat ng resources. Facial recognition sa mga CCTV, bank transactions, social media footprints. Mag-ingat kayo. Ayokong malaman niyang hinahanap siya. Gusto ko lang malaman kung nasaan siya at kung ligtas siya. Understood? Yes, sir. Sagot mula sa kabilang linya. Pagkababa niya ng telepono, naramdaman ni Amihan ang pagbalik ng kanyang lakas. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi na siya magpapaapekto sa sinasabi ng board o sa paninira ng media. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang katotohanan at ang pagbabalik ng babaeng nagturo sa kanya kung paano muling maging isang ama. Lumipas ang araw. Hindi pumasok si Amihan sa opisina. Nanatili siya sa bahay kasama ang kanyang mga anak. Walang salitang namagitan sa kanila tungkol sa kanyang mga ginagawa. Ngunit tila nararamdaman ng kambal ang pagbabago sa kanilang ama. Ang dating pagod at malungkot na anyo nito ay napalitan ng isang tahimik ngunit matinding determinasyon. Hapon na nang dumating ang tawag na hinihintay niya, si David. Nakuha ko na, Amihan, sabi ng abogado. Ang boses ay may huwag. May halong pagkamangha. Hindi ka maniniwala sa mga nalaman ko. Pumunta si Amihan sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Tell me everything. Gaya ng sabi sa blog, totoo ngang nagkaroon ng insidente. Pagsisimula ni David, maling gamot ang naibigay sa isang pasyente at pangalan ni Tala Reyes ang nasa chart. Pero heto ang twist. Nag-file ng reklamo ang pamilya. Nagkaroon ng internal investigation ang ospital at sa investigasyong yon, napatunayang inosente si Tala. Napatayo si Amihan. Ano? May isang testigo, isang utility worker, na nakakita kay Dr. Katrina Villanueva na pumasok sa records room nung gabing iyon, kahit hindi na niya duty. Ayon sa investigasyon, si Katrina ang nagpalit ng chart at nag-utos sa isa pang nurse na ibigay ang maling gamot at pagkatapos ay sinisi niya ang kanyang intern. Ang motibo? Inggit. Si Tala raw kasi ang laging paborito ng mga senior doctor dahil sa galing at dedikasyon nito. So, she was cleared? Bakit kumalat ang maling balita? Naguguluhang tanong ni Amihan. Heto na nga ang mas malaking problema, sabi ni David. Biglang binawi ng pamilya ng pasyente ang kaso. Ang testigo, biglang hindi na mahanap. At ang resulta ng internal investigation, isinantabi at tinatakan bilang classified ng ospital. May dumaang malaking pera, Amihan. Binayaran ni Katrina ang lahat para manahimik. Sinira niya ang buhay ng isang inosenteng tao para protektahan ang sarili niya. Isang mabangis na galit ang naramdaman ni Amihan. Ang galit na ito ay hindi lang para kay Katrina, kundi para sa sistema at para sa sarili niya dahil sa pagdududa, kahit saglit lang, sa integridad ni Tala. Send me everything you have, David. All the evidence. Mariin niyang sabi. Ilang minuto lang ang lumipas, isa pang tawag ang pumasok. Ang kanyang security team. Nahanap na po namin siya, sir. Napahawak ng mahigpit si Amihan sa telepono. Nasaan siya? Nasa isang maliit na bayan sa Laguna, sir. Sa bayan kung saan siya lumaki. Namasukan po siya bilang waitress sa isang maliit na karinderya. Ang imahe ni Tala na mayroong napakabuting puso at talino na nagtatrabaho bilang isang waitress dahil sa isang kasinungalingan ay nagpunit sa puso ni Amihan. Salamat, sabi niya. Manmanan ninyo siya mumula sa malayo. Siguraduhin ninyong ligtas siya. Pagkababa niya ng telepono, hindi na siya nagsayang ng oras. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at naglakad palabas. Nakasalubong niya ang kanyang mga anak sa sala. Nakita nila ang determinasyon sa kanyang mukha. Saan ka pupunta, Papa? Tanong ni Diwa. Sa unang pagkakataon na nagsalita ito sa loob ng ilang araw, lumuhod si Amihan para maging kapantay nila. Hinawakan niya ang kanilang mga balikat.
Susunduin ko siya, sabi niya. Ang boses ay puno ng pangako. Iuuwi ko siya sa atin. Sumakay si Amihan sa kanyang sasakyan at pinaandar ito ng mabilis. Papalayo sa Hacienda de Luz, papalabas ng syudad. Ang kanyang destinasyon ay malinaw. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya o kung paano niya kukumbinsihin si Tala na bumalik. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na siya babalik sa Villa Amihan nang hindi ito kasama. Makalipas ang ilang oras na pagmamaneho, narating niya ang isang simpleng bayan na may sariwang hangin at mababagal na oras. Natagpuan niya ang karinderya. Mula sa loob ng kanyang kotse, sa kabilang kalsada, nakita niya ito. Nakasuot si Tala ng simpleng apron, abala sa pagkuha ng order at paghahain ng pagkain. Ang kanyang kilos ay mabilis, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang dati puno ng liwanag at pag-asa, ay ngayon blanko at walang buhay. Bumaba si Amihan sa kanyang sasakyan. Huminga siya ng malalim at tumawid sa kalsada. Tumunog ang maliit na kampana sa pinto nang pumasok siya. "Welcome po sa..." Natigil si Tala sa kanyang pagbati nang mag-angat siya ng tingin at makita kung sino ang kanyang customer. Ang hawak niyang menu ay halos mahulog sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong gulat at pagkalito. "Amihan," bulong niya, hindi makapaniwala. "Anong ginagawa mo rito?" Lumapit si Amihan. Huminto ilang hakbang lang ang layo mula sa kanya. Tinitigan niya ito sa mata at sa isang boses na puno ng lahat ng sakit, pagsisisi at pagmamahal na kanyang nararamdaman, sinabi niya ang tanging dahilan kung bakit siya naroon. "Nandito ako para sunduin ka at ihatid pa uwi." Ang mga salita ni Amihan ay nanatiling nakalutang sa hangin sa loob ng maliit na karinderya. "Nandito ako para sunduin ka at ihatid pa uwi." Para kay Tala, ang mga salitang yon ay parang isang panaginip. Umiling siya, isang kilos ng hindi paniniwala at pagtanggi. "Hindi pwede, Amihan." Mahina niyang sagot, yumuyuko para iwasan ang mga titig nito. "Hindi mo dapat ginawa to, ang iskandalo." "Walang iskandalo, Tala. Ang meron lang ay mga kasinungalingan," mariing sabi ni Amihan. Lumapit pa siya ng isang hakbang. "Alam ko na ang lahat." Nag-angat ng tingin si Tala, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Anong ibig mong sabihin?" "Alam ko ang tungkol sa St. Jude. Alam ko ang ginawa ni Katrina. Alam kong inosente ka." Ipinakita ni Amihan sa kanyang telepono ang mga kopya ng dokumento na ipinadala ni David, mga patunay, mga testimonya. Binayaran niya ang lahat para manahimik, pero hindi kayang itago ng pera ang katotohanan, magpakailanman. Tinitigan ni Tala ang mga ebidensya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salitang kanyang nababasa. Ang katotohanang matagal na niyang baon-baon sa kanyang dibdib, na inakala niyang siya lang ang nakakaalam, ay ngayon nasa harap niya. Isang mabigat na tinik ang tila nabunot mula sa kanyang puso, ngunit napalitan ito ng takot. Paano mo nalaman ang lahat ng ito?" "Hindi na yan ang mahalaga," sabi ni Amihan. "Ang mahalaga, kailangan mong bumalik. Hindi para sa akin, Tala. Hindi lang para sa akin." Tumingin siya sa mga mata nito. Ang kanyang boses ay naging isang pakiusap. "Kundi para sa mga bata. Hinahanap ka nila. Nalulungkot sila. Wasak sila nang wala ka. Wasak kami nang wala ka." Ang pagbanggit sa mga bata ang tuluyang bumasag sa natitirang depensa ni Tala. Ang imahe ni Nalakas at Diwa na umiiyak ay sumariwa sa kanyang isipan. "Hindi ko kailangan ng yaya, Tala." Pagpapatuloy ni Amihan, ang boses ay halos mabasag. "Ang kailangan ko, ang kailangan namin, ay ikaw." Ang mga luhang pilit pinipigilan ni Tala ay tuluyan ng bumuhos.
Sa loob ng 5 taon, dinala niya ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Tinanggap niya ang parusa ng mundo. Ngunit ngayon, sa harap niya, may isang taong hindi lang naniwala sa kanya, kundi lumaban para sa kanya. Sasama na po ako, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Babalik na po ako. Sa biyahe pabalik ng Maynila, walang masyadong nagsalita. Ngunit ang katahimikan ay hindi na nakakailang. Puno ito ng mga emosyon na hindi kayang isatinig. Pagsisisi, pasasalamat, at isang bagong pag-asa. Pagdating nila, sa Villa Amihan, gabi na. Ngunit ang mga ilaw sa loob ng mansyon ay lahat nakabukas. Pagpasok nila sa pinto, nandoon na ang lahat. Tila isang nakaplanong pagtitipon. Nakaupo sa sofa si Ayla, ang kanyang mukha ay matigas. Ngunit may bahid ng kaba. Sa tabi niya, nakaupo si Dr. Katrina Villanueva, na halatang nagulat at nagtataka kung bakit siya biglaang ipinatawag. Ang legal team ni Amihan ay naroon din, nakatayo sa isang gilid. At ang pinakamahalaga sa lahat, naroon ang kambal. Kasama ang lolo at lola nila, ang mga magulang ni Amihan, na halatang ipinatawag din para masaksihan ang lahat. Nang makita ni na Lakas at Diwa si Tala, ang kanilang mga mata ay lumaki sa tuwa. Tala! Sabay nilang sigaw. Tumakbo sila at yumakap ng mahigpit sa mga binti nito na para bang ayaw na siyang pakawalan pa. Naramdaman ni Tala ang pagbalik ng lakas sa kanyang katawan habang yakap niya ang mga bata. Handa na siyang harapin ang lahat. "Good evening," sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay malamig at umaling-aungaw sa buong sala. Walang bakas ng Amihan na mahina at nag-aalinlangan. Ang naroon ay ang CEO, ang hari ng kanyang kastilyo. "Isla, Katrina, salamat sa pagdating." Pagpapatuloy niya, puno ng sarkasmo. "Pinatawag ko kayong lahat dahil may ilang bagay na kailangan nating linawin." Tumingin siya kay Katrina na ngayon ay nagsisimula ng mamutla. "Villanueva, pamilyar ka ba sa isang kaso ng medical malpractice sa St. Jude Provincial Hospital 5 taon na ang nakalipas?" Natigilan si Katrina. I don't know what you're talking about." "Talaga ba?" sabi ni Amihan, at sumenya siya sa kanyang abogado. Inilabas ni David ang isang folder at ipinatong ang mga dokumento sa center table. Mga kopya ng orihinal na investigasyon, mga salaysay, mga bank record ng malaking perang inilipat sa pamilya ng biktima. "Because my lawyers found some very interesting bedtime stories." Nanlaki ang mga mata ni Katrina habang tinitingnan ang mga papel. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Tumingin siya kay Isla na para bang humihingi ng tulong, ngunit maging si Isla ay hindi makapaniwala sa bigat ng ebidensya. "You framed an innocent intern," diretsong sabi ni Amihan. Ang bawat salita ay mabigat. "Sinira mo ang pangarap niya at ang pangalan niya para lang iligtas ang sarili mong karera. At ikaw naman, Isla." Bumaling siya sa kanyang kapatid. Ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. "Ginamit mo ang kasinungalingang ito. Sinubukan mong sirain ang isang mabuting tao, ang taong nagdala ng liwanag sa pamangkin mo, para lang sa sarili mong makasariling mga dahilan." "Amihan, I did it for the family," depensa ni Isla. Ang boses ay nanginginig. "No! You did it for yourself," sigaw ni Amihan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang boses ang pumailan lang. Si Tala. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa mga bata at dahan-dahang humakbang pasulong. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Wala na ang takot sa kanyang mukha. Wala na ang kahihiyan. Ang naroon ay isang kapanatagan na nagmumula sa isang malinis na konsensya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Katrina. "Matagal kong dinala ang galit," mahinahon niyang sabi. "Gabi-gabi, tinatanong ko ang Diyos kung bakit. Bakit sa akin nangyari yon? Samantalang ang tanging gusto ko lang ay ang makatulong. Pero ngayon,
Naiintindihan ko na. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay matatag. Kinuha mo ang pangarap kong maging nurse, Katrina. Pero hindi mo kayang kunin ang pagkatao ko, ang kakayahan kong maging mabuti. Tumingin siya kay Katrina at sa huling pagkakataon, nagsalita siya rito. Pinapatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang mga salitang iyon ay mas malakas pa sa anumang sigaw o akusasyon. Iyon ang huling paghuhukom. Hindi na kinailangan ni Amihan na magsalita pa. Sumenya siya sa kanyang security. Ilabas niyo na si Dr. Villanueva. At David, you know what to do. Alam ni Katrina na tapos na ang laro. Ang pagsampa ng kaso at ang pagkasira ng kanyang pangalan ay ilang oras na lang ang layo. Nang mailabas na si Katrina, naiwan si Isla, umiiyak at nakayuko sa kahihiyan sa harap ng kanilang mga magulang. Tumingin si Amihan sa kanya. Kakailanganin mo ng mahabang panahon para makuha ulit ang respeto ko, Isla. Sabi niya, ang boses ay pinal at walang emosyon. At sa pagbagsak ni Isla sa kanyang upuan, sa wakas, ang bagyo ay tuluyan ng tumila. Matapos ang gabing iyon ng pagbubunyag, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa Villa Amihan. Isang kapayapaan na hindi dahil sa kawalan ng ingay, kundi dahil sa pagkakaroon ng katotohanan. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, sumabog ang balita. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kwento ay pumanig na sa tama. Naglabas ng opisyal na pahayag si Amihan, kasama ang lahat ng ebidensyang nakalap ng kanyang mga abogado. Dinetalya nito ang buong katotohanan sa likod ng iskandalo sa St. Jude Provincial Hospital, ang ginawang paninira ni Dr. Katrina Villanueva, at ang katatagan at integridad ni Tala Reyes sa kabila ng lahat. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Isla, isang huling pabor para sa kapatid na nagkasala. Ang dating yaya na may madilim na nakaraan ay biglang naging isang simbolo ng katatagan at kabutihan. Ang kwento ni Tala ay naging viral, ngunit ngayon, ito ay isang kwento ng inspirasyon. Ngunit para kay Tala, ang tunay na tagumpay ay wala sa sinasabi ng media o ng publiko. Ang tagumpay ay nasa loob ng mga pader ng Villa Amihan. Ang kanyang pagbabalik ay hindi na pagbabalik ng isang yaya. Ito ay pag-uwi. Sinalubong siya ng yakap ng mga magulang ni Amihan na humingi ng tawad dahil sa kanilang paunang paghusga. Ang mga katulong sa bahay ay ngumiti sa kanya ng may bagong paggalang at paghanga. At ang kambal? Sila ang kanyang anino. Hindi na sila humihiwalay sa kanya. Si Lakas ay palaging nagkukwento tungkol sa kanyang araw, habang si Diwa naman ay tahimik na inilalagay ang kanyang kamay sa palad ni Tala. Isang simpleng kilos na nagsasabi ng lahat. Isang hapon, ilang linggo matapos ang lahat ng gulo, habang pinagmamasdan nilang tatlo ang paglubog ng araw mula sa hardin, si Lakas at Diwa ay sabay na tumakbo palapit sa kanya. Sa kanilang mga kamay, hawak nila ang memory board ng kabutihan. Tala, sabi ni Lakas, tingnan mo. Itinuro niya ang board. Wala nang mga bituin. Sa halip, ang buong board ay napuno ng mga litrato. Mga litrato nilang apat mula sa picnic. Mga litratong kuha sa loob ng bahay habang sila'y nagtatawanan. Mga litrato nilang magkakasama, masaya, at buo. Hindi na natin kailangan ng mga bituin, sabi naman ni Diwa sa isang malinaw at masayang boses. Kasi, pamilya na tayo. Niyakap ni Tala ang kambal. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kaligayahan. Sa likod nila, nakatayo si Amihan, pinagmamasdan ng eksena. Nang gabing iyon, matapos mapatulog ang mga bata, lumapit si Amihan kay Tala sa hardin kung saan sila nakatayo kanina. Ang hangin ay malamig at ang langit ay puno ng mga bituin. Maganda sila, hindi ba? Sabi ni Amihan.
nakatingin sa kalangitan. Sobra, sagot ni Tala. Alam mo, dati, akala ko ang pinakamahalagang iiwan ko sa mga anak ko ay ang kumpanya, ang pera, ang pangalan ng pamilya, pag-amin ni Amihan. Pero tinuruan mo ako na mali ako. Ang pinakamahalagang pamana pala ay ang mga ala-alang tulad ng nasa board na yon, ang tahanan. Humarap siya kay Tala. Walang singsing, walang magarbong regalo. Tanging ang kanyang mga mata na puno ng sinseridad at pagmamahal. Tala, sabi niya, dahan-dahang hinawakan ang mga kamay nito. Gusto kong manatili ka dito, hindi bilang yaya, hindi bilang kasama sa bahay. Huminga siya ng malalim. Gusto kong manatili ka dito bilang ilaw ng tahanang ito, bilang puso ng pamilyang ito. Kinuha niya ang isa pang kamay ni Tala at itinaas ito sa tapat ng kanyang dibdib. Maging bituin ka ng buhay ko, ng buhay naming mag-aama. Ang mga luha na tumulo sa mga mata ni Tala ngayon ay mga luha ng purong kaligayahan. Hindi na niya kailangan ng mga salita para sumagot. Tumango siya at ang kanyang ngiti, ang nangiting minahal ni Amihan, ang nagsilbing kanyang oo. Sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin, sa wakas, ay naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng paghihintay, at lahat ng pangako ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, isang maliit na sobre ang dumating para kay Tala. Galing ito kay Isla, sa loob, isang simpleng sulat kamay na liham, isang liham ng taos-pusong paghingi ng tawad at isang paanyaya para sa isang tasa ng kape kapag handa ka na. Tahimik na tiniklop ni Tala ang sulat at ngumiti. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, ngunit ito ay isang magandang simula. Ang huling eksena ay sa sala ng Villa Amihan. Ang memory board ay nakasabit na ngayon sa pinakapangunahing pader na para bang isang obra maestra. 4 na kamay, isang malaki, isang katamtaman, at 2 maliliit. Ang magkakasamang naglalagay ng isang bagong litrato sa gitna. Isang litrato nilang 4, nakangiti sa harap ng simbahan. Hindi man sila nagsimula sa dugo, ngunit sa paglipas ng panahon, sa pamamagitan ng pagpili sa pag-ibig, pagpapatawad, at pagprotekta sa isa't isa, sila ay naging isang tunay na pamilya. Isang tahanan na binuo hindi ng semento at bato, kundi ng mga pusong matatag na pinag-isa ng isang bituin. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Amihan, Tala, at ng kambal na sina Lakas at Diwa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Mula sa unang pagpatak ng luha hanggang sa huling ngiti ng tagumpay. Habang isinusulat ko ang kwento ni Tala at Amihan, hindi lamang sila ang naglakbay. Naglakbay din po ang aking puso, kasama ng sa inyo. Bawat pighati, bawat pag-asa, at bawat munting kilig ay naramdaman ko rin at naging inspirasyon ko ang isiping may mga nakikinig na katulad ninyo na nakakaramdam din ng parehong emosyon. Sana po, ang kwentong ito ay nag-iwan sa inyo ng isang mahalagang paalala na sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok, laging may sisikat na tala ng pag-asa na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpatawad. At higit sa lahat, na ang pamilya ay isang pagpiling magmahal araw-araw. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay isang munting bituin na nagbibigay liwanag sa aking landas bilang isang manunulat.